Okay, so gawin na po natin ang inyong reading. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Hello my dear! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 9, 2026. Titingnan natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago po tayo mag-proceed o magpatuloy sa ating reading, kukunin ko po muna itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Maraming salamat po. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear! Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy ka po dito sa ating channel at mahanap nyo po kung ano man po yung inyong hinahanap or maiprovide ko po kung ano man po yung inyong hinahanap sa buhay. Okay? Medyo distracted ako today. Medyo lang naman. Okay. Kasi may mga pasaway. Okay, let me see my dear. Sa kabukiran, may mga pasaway. Sa kabukiran, may mga pasaway. Kagaya po ng lagi kong nasasabi or nasasambit, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Let's go na tayo, water sign. Water sign. Let me see what is going on sa araw na ito. The Ten of Cups. Magandang Ten of Cups. Kasi this is connected sa energy ng manifestation. Lalo na sa relationship, lalo na sa pamilya, sa relationship, maganda to. Okay? So, tingnan natin, my dear, kung ito ba ay pangarap lang or illusion. Let me see, my dear. Okay, magkasama tong dalawa na to. Di ko na paghihiwalayin. Mukhang maganda. This is energy of King of Pentacles and the Justice card. Definitely hindi pangarap to. Pero sige, ka-clarify natin. Hindi na pangarap to, my dear. Maganda na yung dalawang card eh. Paki-clarify ang ating Ten of Cups. Yes. I don't wanna miss a thing. Yes, my dear. Sa araw na to, my dear, ang katuparan ng iyong mga pangarap. May something sa number 9, no? May something sa number 9. Ngayon, lately ko lang na-realize nung nag-daily reading ako, my dear, na parang magandang mag-manifest tuwing 9 ng buwan. Tuwing every 9, gumawa ng mga rituals or something. It really doesn't matter kung Lunes, Martes, Merkules, Huwebes. Pero parang maganda tong araw na to, my dear. Parang there's maganda yung number 9 every month. No, ewan ko lang ha kung ako lang. Kasi ang ganda ng energy so far. No, parang it's giving this energy na parang very positive. But anyway, let's go back with your reading, my dear. Ngayong araw na to, my dear, there is a good news. Okay. Kung sa relationship, this is harmony. Pagkakaisa, pagkakasundo, pagkakabate. Kung meron kayong lately tinatrabaho ng partner mo or meron kayong gustong mangyari, this is it, my dear. Okay? So, meron mga good news sa araw na ito. Meron mga ine-expect na darating. Ang target talaga nito, my dear, ang tatamaan talaga nito, family and relationship talaga. Para sa mga single, my dear, especially if you are a provider. Okay? If you are a provider, breadwinner na single, this is the day, my dear, na magagawa mo na yung gusto mong gawin para sa pamilya mo.
No, kung meron kang gustong bilhin, meron kang gustong gawin, gusto mong magpadala, gusto mong bigyan ng ganito, ganyan, kung ano man yan, my dear, no? Lalo na kung meron kang anak. 'Di ba? Gusto mo mag-provide sa anak mo, may kailangan yung anak mo. This is, my dear, the day na ma-provide mo talaga yan, mangyayari talaga yan, my dear. Okay, napaka-positibo talaga, my dear. I will try to make a practice talaga na tuwing 9, okay? Every 9, okay? Hindi ko naman sinasabing gawin mo na mag-manifest, my dear, okay? Kasi lately ko lang napansin na parang ang ganda pala ng number 9, okay? We have here the King of Pentacles and the Justice, di ba nga? Oh, actually, binasa ko na to, my dear, bago pa lumabas tong clarification na Four of Wands. So, this is energy of fruit of your labor, okay? Medyo, ano ngayon, my dear, ayoko sabihin na sobrang ganda naman talaga, oo. Sabihin na lang natin, medyo banayad talaga, my dear, yung energy ngayong araw na to, lalo na, my dear, sa usapin ng financial. Very, very nice talaga siya. Especially kung you've been working really, really hard, talagang binuhos mo talaga lahat, talagang binigay mo talaga lahat, my dear, para dito sa kung ano man tong bagay na ito. Once again, ang tatamaan is energy talaga ng pamilya at saka ng relationship. So, if you are a breadwinner, maganda tong energy na to para sa'yo. If you are in a relationship, just lately, parang may nangyayari sa loob ng relationship, may something wrong, may mali, maganda to, my dear. This is a very, very nice, my dear, na energy. Kasi talagang kapanatagan lang talaga. Lalo sa usapin ng financial, fruit of your labor actually. Itong dalawang card na to, fruit of your labor, okay? So, tingnan natin. Additional cards pa tayo. This is energy of stability, okay? Kasi kung itong 10 of cups lang talaga, hindi to makukonsider, my dear, as 100% na maganda. Kasi para tong drawing, no? Para tong drawing na walang kulay. Ganon din, my dear, yung 9 of cups. Maganda ang 10 of cups, maganda ang 9 of cups, pero para lang siyang drawing. Para ka lang nagmamanifest. Hindi pa rin siya as in like may tuturing talaga na maganda hanggang hindi sinasamahan ng action. And ito, my dear, I can feel talaga na yung tumbling, yung split, yung backward, ginawa mo na talaga, my dear. Okay? Kaya eto na siya. Okay? This is energy of good news para sa'yo. Okay, let's go tayo, my dear. Additional cards pa. We have here the energy of the King of Cups. Something na matagal mo nang hinihintay, my dear. O, ano kaya yan, no? Pero pakiramdam ko may kinalaman sa pera. Okay? May kinalaman sa pera. Possible din, my dear, ang pagkakaayos at pagkakabati, my dear. If there is any like kaso na may kinalaman sa mga legal matter, kasi nandito si Justice card. Kung meron mga may kinalaman sa batas or something, you will win. Okay? You will win today. This is a very, very good day talaga, my dear. You will win. Okay? Kung naghihintay ka ng result, naghihintay ka ng upgrade or ng good news, maganda tong araw na to, my dear. Okay? Let me see. Additional cards pa tayo. We have here the energy of the 8 of Cups, energy of moving forward. Okay? You are not stuck anymore, my dear. Okay? May galaw na, my dear, sa area mo, sa buhay mo, sa relationship, sa pamilya, sa tahanan. May galaw na, may movement, may moving forward. Baka for some of you, my dear, is baka magko-construct kayo ngayong araw na to ng mga negosyo, pagkakakitaan, baka for some of you mag-a-apply kayo ng trabaho, okay? So, ang ganda talaga ng energy, super, super positive, okay? May mga issue na mareresolve sa loob ng pamilya, sa loob ng relationship, okay? Moving on, moving forward. You have din, my dear, you have the courage din, my dear, yung kakaibang energy, kakaibang power ngayong araw na to, my dear, para gawin or umpisahan yung mga bagay na gusto mong gawin. Very powerful talaga yung reading, my dear. As in, ang ganda. Okay, last 2 cards na lang tayo. Water sign. June 9, 2026, we have here the energy of the 5 of Pentacles. Okay, ito lang pinaka-negative na card dito. Okay? So, this is energy of... Pero kasama niya yung 4 of Wands, oh. So, ibig sabihin, my dear, this is more on energy na umaayos na talaga yung flow ng usapin ng financial. You're receiving good news, you're receiving message or sign or clarification na yung yung problema sa usapin ng financial is umaayos na talaga siya, nagiging okay na. Okay, tingnan natin yung clarification ng 5 of Pentacles. 5 of Pentacles clarification, let me see.
We have here the energy of the Two of Pentacles, balance. Okay? Ayan o, nababalance na siya, nagiging okay na, my dear. And at the same time, parang hindi ka na rin talaga apektado, my dear, ng mga nangyayari din ng mga negative talaga sa paligid mo, no? Positive lang talagang energy mo for today. Ito yung magkasama niyan. Kasi partner tayo, my dear. Partner to, partner din to. Okay? So, eto, kahit na negative to, salamat sa ating Two of Pentacles, sinasabi niya, my dear, na tama yung sinabi ko na naman kanina. More on clarification after clarification after clarification na nababalance mo na tong problema na ito. To the point na nasa energy siya ng Four of Wands, dahan-dahan na siyang na-stable. Nakaka-receive ka ng mga message, sign, anything, my dear, na nagpapakita, my dear, na everything is nagiging okay na. Bottom deck of the card is the energy of the Queen of Wands, okay? Unstoppable na energy ka ngayon, my dear. As in, kung ano yung mga gusto mo, minamanifest mo, my dear, talagang you will get it talaga, okay? Congratulations, my dear, for this very, very wonderful reading. Ang ganda nitong araw neto. And once again, kung gusto mo, try mo mag-practice, my dear, every 9 ng buwan, napakagandang mag-manifest, okay? Ikaw ay water sign, so do some any ritual na may kinalaman sa tubig, okay? Para sa fire sign, may kinalaman, my dear, sa pangalan nito sa apoy, and para naman sa mga earth sign may kinalaman sa lupa, para sa mga air sign may kinalaman sa hangin. You are water, my dear. Anything, my dear, na may kinalaman, my dear, sa water, pwede mong gamitin yan na pang ritual, pang-attract, my dear, pang-attract, my dear, ng swerte. Okay? Ang ganda nito. June 9, try mo, my dear. O, tapos balitaan mo ko, ha, kung anong mangyayari. Okay? Walang specific paggagawa ng ritual, my dear. Pwedeng ikaw lang. Pwede mong ibulong sa tubig. Pwedeng kahit anong ritual, my dear. Pwede ka mag-research, no? Ritual sa tubig, yung mga ganon. No? Pwede naman. Pero kung meron kang idea, galing sa puso mo, mas maganda yon. Kasi ikaw lang talaga ang may alam nun. Ibig sabihin, legit talaga siya. Ikaw talaga, no? Use your intuition. Follow your intuition, my dear, no? So, my dear water sign, yan ang nakita natin, na-receive natin na energy message para sa araw na ito, June 9, 2026. Kagaya po, my dear, na nasabi ko sa bandang unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear.